Ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa'yo. Pwede palang dukutin. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Sabi mo, Hanilet, wala kang passport. Pero nakarating ka dyan. Diba? Hindi ako makapaniwala. Pwede pala yun. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap, no, ng mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba, hindi ko naman talaga. Nagpapanggap pa talaga? Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po, may mga nag-aabot ng mga what do you call it, mga sobre, mga Nako po! Tinanggap mo ba, Maharlika? Okay ito sabi ni Maharlika, meron daw pong mga nag-aabot ng sobre na may lamang pera. Ang hilig, ang mga supporter niyo, ang hilig sa sobre, ano? Grabe. Birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung papamili ninyo, which is in-announce na hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Yeah. Yan maliwanag mga pre may nag-abot sa kanila ng mga sobre na may lamang pera. Okay, pero sabi naman daw ni Sara Duterte, hindi daw po sila nanghihingi ng tulong, financial help. Sabi ni Maharlika. Okay? Oo nga naman. Hindi nyo naman kailangan yung mga barya-barya. Barya lang yung mga yan. Diba? Nako po. May confidential funds naman. Meron namang, diba? Yung 125 million. Okay lang sana kung yung laman ng sobre 125 million. Kahit ako, tatanggapin ko yun. Diba? Ganyan po ang mga supporter ng mga Duterte. May mga pasobre. Mahilig sila dyan. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Ayan. Syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating mga social media accounts. Yan mga pre. Libre po yan. Libre pong mag-follow. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, yan mga pre At syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon dito kay Maharlika, pag-usapan po muna natin ito. Halong malapitan. Hi! Basahin po natin ito. Yan. Ayan may GC po sila. Ang pangalan ng GC kung Along yan. And then blah blah blah. Anong meron sa GC na to? Basahin po natin. Gandang gabi po sa lahat. May motorcade po bukas sa Barangay 177. Need po natin mag-invite ng mga kapitbahay. Ala? Invite? Need po natin mag-invite ng mga kapitbahay at mga alamat na lumabas para mag-abang kay Mayor as per OIC. Attendance need po, wag po mag-alala. Magkakaroon po kayo ng pambili ng tubig. Pambihira, tubig lang? Ano to, vote buying to? Nako, masama ito. Grabe naman itong mga supporter ni Along Malapitan. Mag-i-invite po pala ng kapitbahay para mag-abang doon, magkaway-kaway. Wow! Sana all! Alas 7 po ng umaga, nasa labas na ang mga tao nyo po. Sana all. Di ba? Kakaway-kaway lang doon, di ba? Kakaway-kaway si Along na ganun, tapos yung mga tao din na in-invite na lumabas lang. Mag-invite daw ng kapitbahay. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin dito mga pre, titingnan natin dito, yung rally na to ni Malapitan ay hindi po pala organic. Nang invite tapos magbibigay di umano ng pambili ng tubig. Ano to? Ang tawag po dyan ay vote buying. Pambili ng tubig. Bakit? Wala ba silang tubig sa bahay? Masyado mo namang binababoy yung mga taga-Caloocan. Masyado yung minamaliit yung mga taga-Caloocan. Kung noon tuyo,
yung pinapamigay ng mayor nyo, ngayon, tubig. Naunsa naman nga. Naloko na to. Ang rally po ni Trillanes, yun po yung organic talaga. Kasi, inaabangan siya ng mga lola sa labas ng bahay. Kahit saan magpunta si Trillanes, minamahal siya ng mga tao. Bakit? Dahil walang halong kaplastikan itong kay Trillanes eh. Diba? Wala po. Walang halong yung katulad nito, yung mga, kumbaga nag-i-invite. Si Trillanes hindi po yan nag-i-invite. Sadyang gusto lang siya ng mga tao. Pero ito, nag-abang lang po yung mga yan. Kay Along pero hindi naman supporter. Bakit? Nung nasabi ang ballpoint man, meron tayong charan! Anong tawag dyan? GC. Okay? May conversation. May naghihikayat. Sana all. Mapasana all ka na lang talaga. Diba? Galing Lupit Pambili lang ng tubig. Masyado kayong iniinsulto nitong mga taong ito. Ha? Palain mo, pati pambili ng tubig, bibigyan daw kayo. Diba? Iniinsulto po kayo. Mga taga-Caloocan. Papayag ba kayo na insultuhin kayo nitong mga tao na to? Tanong lang yun, papayag ba kayo? Bakit? Wala ba kayong pambiling tubig? Hindi po ganyan si Trillanes. Hindi po ganyan. Si Trillanes po ay para sa bayan. Para sa mga Pilipino yan. Kaya iboto po natin. Hindi po organic yan. Pag sinabing Trillanes, organic po yan. Pag sinabing Trillanes po, walang mga ganitong klaseng GC. So itong ginagawa nila, hindi po organic katulad nito. Yan, hindi organic yan. Bakit? Kasi merong conversation dito na, hoy, sabihan mo naman yung kapitbahay mo na ganito, ganare. Sabihan mo naman yung kapitbahay mo na lumabas sila, ganyan, may pambiling tubig dito. So ibig sabihin, hindi po organic. Kung ikukumpara mo yung rally ni Trillanes, yun po yung organic. Bakit? Kasi hindi po sila nang i-invite na pumunta ka dito, pumunta ka doon. Kusang loob ng tao yan. Nagkukusa po sila. Okay? Kaya, iboto po natin yan. Trillanes. At pag-usapan lang po natin itong si Isko Moreno. Bakit ito tatakbo ng pagka-mayor diyan sa Manila? Bakit, Isko? Anong plano mo? Pagsilbihan ng mga Manileño? O ebenta na naman ng mga ari-arian ng Manila? Bakit kaya ibebenta? Kasi bali-balita po, tatakbo po, di umano, etong si Isko Moreno sa, presidential, yung pagka-presidente ng Pilipinas. Diba? Tatakbo. Yun yung mga plano. Kasi noon, tumakbo siya, talo. Ang ginawa kasi ni Isko noon, nagbenta ng ari-arian ng Manila. Tapos, kunyari, tumutulong sa mga mahihirap, pinapakain niya. Yung kita ng pinagbentahan, tinulong daw dun sa di umano, tinulong niya dun sa mga mahihirap. Para lang mabusog daw. Pero magpasa hanggang ngayon, maraming gutom, mas dumami yung gutom. Dahil, bakit? Hindi, kulang sa trabaho. Maraming mga natanggal sa trabaho. Diba? Benenta. Yung mga bato ko aanhin naman daw niya yan. Bato lang yan. Ibenta na lang para maibigay doon sa mga mahihirap para mabusog daw. Imagine kung ganyan yung pag-iisip ng susuportahan nyo. Mauubos po yung ari-arian ng Manila. Kahit nga City Hall daw eh. Diba? Bato lang naman yan. Sabi niya. Tapos, nung nabenta na, eto na ngayon. Dumaan yung mga ilang buwan, abay gulat tayo. Tumakbo ng pagka-presidente ng Pilipinas. KO! Tumakbo! Tumakbo po si Isko.
natalo. Hindi po basta-basta ngayon na tatakbo ka ng pagka-presidente ng Pilipinas kung wala kang ganun. I-connect nyo. Binenta yung ari-arian ng Manila. Ang dahilan, pinantulong daw sa mga gutom. Tapos gulat tayo, tumakbo ng presidente ng Pilipinas. Saan mo kinuha yung pera na yun? Yung gagastusin mo sa pagtakbo mo. Saan mo kinuha? Di, ako'y nagtatanong lang, ha? Diba? Hindi ka naman siguro mayaman. Hindi naman mayaman yung pamilya mo, isko. Ang nakakapagtaka. Diba? Ang nakakapagtaka. Bay, tumakbo ng pagka-presidente. Kung mahirap ka, hindi mo kaya yun, dapat. Pero may binenta siyang mga bato. Diba? May binenta siya. Kaninong pag-aari yan? Hindi naman sa kanya. Pag-aari po ng Manila. Ang lupit. So, parang mauulit na naman. Magme-mayor, magbebenta, tatakbong presidente ng Pilipinas. Isko, teka lang naman. Baka pag ikaw yung naging presidente ng Pilipinas, baka patay Malacanang ibenta mo. Wag naman. Diba? Si Mayor Hani Lacuna nga ngayon nagbi-build. Diba? Sige, siya yung nag-aayos ng problema ng mga Manilenyo. Siya yung nag-aayos. Diba? Pero, kasi binaon mo sa utang yung mga Manilenyo Si Mayor Hani Lacuna nagtatrabaho ngayon para sa kanila. Diba? Iniwanan mo si Mayor ng problema. Sinalon niya lahat. Natural, siya yung Mayor Pero ang kagandahan lang, nagtrabaho yung tao. Diba? Para sa mga Manilenyo. Concern siya. Diba? Hindi katulad ni Isko, bahala kayo dyan. Benta ko nga ito. Gutom daw si Juan. Ibibenta ko muna to. Pakainin ko si Juan. After 1 hour ng pagkain ni Juan, busog na si Juan. Wow, sarap buhay. Ayahay. Wala naman trabaho. Kinabukasan, gutom na naman. Nagutom na naman si Juan. Eto na. Bentan muna natin tong isa. Benenta. Bigay kay Juan. Busog na naman. Magkano yung napunta kay Juan? Ilang porsyento? Siguro wala pang 0.01%. Yung ibang pera nasan? Malay ko kung nasa na yun. Basta kunyari lang may nagawa ako. Dapat kasi ang tao tinuturuan mangisda. Hindi, ginagawang tamad. Diba? Mariusit. Kaya iboto po natin yan. Mayor Hani Lacuna. Ngayon mga pre, ibigyan na po natin ang reaksyon itong kay Maharlika. Okay? Itong video, itong interview niya dito kay Hanilet. Tingnan natin mga pre. Play natin. Mga cards. Okay, so meron kasi pala pampaano ng ano niya. Dinala ko nga yung iba, pinasign ko na, pinabati ko nga. Sumaya siya ng konti doon sa mga pagbati ng mga tao. So kasi may mga nurse pala nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nag-volunteer dito sa Dahig, pero may mga nagpapanggap din pala ng mga nurse daw. Alam mo ang nangyari niyan. Siyempre ako nurse, registered nurse ako. So kinontak ko na sa pag-alis pa lang nila, kumontak na ako yung sa PRC sa Davao. Okay. Sabi ko tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko whatever na i-remit ano bang wire transfer ang sweldo niya papunta dito. Siya magala. Nakakontak ako, natawagan ko ma'am ganito. It turned out bawal lahat. Ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Bawal naman talaga kasi ang ICC may sariling nurse yan. At hindi, mas may tiwala pa nga ako sa nurse ng ICC kumpara sa mga papadalan yung nurse dyan. Diba? Malay nyo. Eto bigyan ko kayo idea. Si Pedro nakakulong sa ICC. Ako nakamag-anak niya, magpapadala ako ng nurse. Kunyari lang, papayagan ng ICC yung pinadala kang nurse. Pero ang plano ko, bilang kamag-anak, nung tao na nandun sa loob ng ICC, papapatay ko na yan. Papatudas ko sa nurse. Bibigyan ko ng mga maling gamot. At pag namatayan, ang masisisi ICC at administrasyon. Para, itong isa, tuluyan ang maging presidente.
Para yung mga Pilipino magalit. Diskarte. Kaya yung ICC, hindi papayag yan. May sarili silang nurse. Baka mamaya kung ano pang mangyari kay Digong dyan, masisi pa yung ICC dyan. Diba? Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Hindi pinasama. Kaya nga, nung tinawagan ko na, alam ko na kalanding na, nung tinawagan ko siya, iyakan kami, ma'am, hindi kami pinasama. Yun ang ano. So, yun, kami nga ni ano, para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong financial. Of course. Ang yaman nyo eh. Diba? Bakit kayo magsusolicit? Bakit? Dami yung pera. May confidential funds. Diba? Sabi nga ni Digong, may 5 billion pa kayo. Billion niya! Billion pinag-uusapan dyan. Anin nyo yung mga barya? Kami nga ni Bibi Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng ano, magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan. Wait lang ha, may ads lang. Tuloy. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yeah. Yun. So, yung mga makapal daw yung mukha ng mga DDS vlogger, parang awa nyo na. Wag na kayong magsulisit at wag kayong tatanggap ng pera. Ang kakapal daw ng mukha nyo eh. record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa dahil except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam, malabo ang ano ng loob sa loob. Hindi ko alam, marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat, anong sitwasyon niya, sinabi ko lahat kasi medical, ano yan eh, medical history niya, yes. Kung ano ang ano niya, yun lang ang So, ibig sabihin, kung titinan, kung iintindihin po natin yung sinasabi ni Hanilit dito, critical ang kondisyon ni Digong? Critical? Kasi, bakit? Magpapadala kayo ng nurse. Parang ang dating, wala kayong tiwala doon. Diba? So, ang tanong ko dito, critical ba ang sitwasyon ni Digong sa loob ng kulungan o sa ICC? Wag naman po sana. No, sana na nasa maayos na kalagayan si Digong. Nasa magandang kalagayan yung kanyang kalusugan, pag-iisip niya, sana kondisyon lahat. Ha? Wag naman sana. Kawawa naman. Pero pagbayaran mo pa rin kasalanan mo. Kung sabi niya, pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay. Ako'y nagtatanong po si Digong ba ay nasa critical na kalagayan ngayon? O kondisyon? Kasi parang nagpanik po sila Maharlika at Hanilit eh. Kasi gusto na nila, hindi, magpadala na tayo ng nurse doon kasi ito'y mapapagkatiwalaan. So, ibig sabihin, wala kayong tiwala doon sa nurse ng ICC? Nagtatanong lang po ako, wala din po akong alam. Uulitin ko, si Digong ba ay nasa critical na kondisyon ngayon? Sana may makasagot. Kung ano ang information, yun ang ano. Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi nangailangan ng healthcare, ng kalinga medical attention, medical whatever, di ba? 80 years old, sino bang hindi nangailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag-take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo ay talagang kami na mga sumusuporta kay PRRD at sa family nyo, kami mga bayaran na katulad ni Maharlika, ay nandito lang kami habang may bayad. Ha? Bayaran kasi si Maharlika eh. Kami na mga bayaran, dito lang kami. At tuloy-tuloy yung paninira namin sa administrasyon. Ganun lang naman eh. Diba Maharlika? Tama? Tama ba? Tuwa kami na sa ganitong kasing sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So, yan na lang yung... So, yun lang yung ating video ngayon. Hindi ko na papahabain pa mga pre. Kaya ako'y magtatanong ulit. Si Digong ba ay nasa critical na kondisyon ngayon? Kasi wala kayong tiwala sa ang tawag yan, ICC. Sa nurse ng ICC, wala kayong tiwala. No? So, yun lang mga pre, yung ating reaction ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan ha. Syempre,
Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang mga pre. Kita-kits po sa susunod na video.